Good evening po, everyone. Blessed evening. Good evening po sa inyo. Good evening po si Cheryl, Magandang gabi po. Elder Ron, Good evening po, Deacon Sis Roel. Marites. Good evening po, Sister Good evening po sa inyo Ea. lahat. Sis Madam Abe. Tess, good evening. Good Pastora evening. Cheryl, Sis Ave. Good evening. Let us pray po for our opening prayer. Father God in heaven, Lord, salamat po Panginoon sa gabing ito na iyo pong ibinigay sa amin, Lord, na pagkakataon, Lord, na maidulog namin sa iyo ang aming pong mga dalangin, Lord. Lord, dalangin nga po namin, Lord God, na ang iyo pong gagamiting tagapagsalita ngayon na si Brother Ruel, Panginoon. Ikaw po, Lord, ang siyang magbigay ng wisdom sa kanya, ang nais mo, ang siyang maihayag niya, Panginoon, sa amin at ito po ay mai-apply namin sa aming mga buhay. Father God, salamat po sa buhay ng bawat isa na naririto, Panginoon, na nakiisa, Panginoon, na lumapit sa iyo upang itulog ang aming mga petisyon, Lord God, na aming mga prayer, Lord, sa iyo. Lord, sa iyo po namin tinataas ang gabing ito. Ikaw po ang siyang mapapurihan. Ikaw po ang siyang maitaas, Panginoong Jesus. Ito po ang aming dalangin. In Jesus' name, Amen. Amen po. Amen. Amen. Amen po. Amen po. Amen po. Salamat. Thank you po, Ate Cheryl, for the opening prayer. And now may we call on Deacon Roel for our exhorter po for tonight. Thank you po, sis. Wait lang po. Okay, good evening po sa inyo. Mga kapatid sa room, gandang gabi po sa inyo lahat. Praise God po at meron po nabigyan po ako ng privilege to exhort this text right now. Amen po. Praise God and glory to God po. Ang text po natin ngayon ay sa Matthew 8 verse 5 to 12 po. Sorry, to 13. Ang title po niya is Faith of the Centurion. Let's read for our text today. I ask Aya to read for us. Thank you. Okay, glory to God po. Thank you po. Good evening sa lahat. Nakikita niyo ba ako dyan? Nakakita ka namin from Nada, ate. From Nada. Okay, magandang gabi. Okay, let's Yes read po po, Miss Jody. our study for tonight from Matthew chapter 8 from verse 5 to 30. 13? Tama. When he had entered Capernaum, a centurion came forward to him, appealing to him, Lord, my servant is lying paralyzed at home, suffering terribly. And he said to him, I will come and heal him. But the centurion replied, Lord, I am not worthy to have you come under my roof, but only say the word, and my servant will be healed. For I too am a man under authority, with soldiers under me. And I say to one, Go, and he goes, and to another, Come, and he comes, and to my servant, Do this, and he does it. When Jesus heard this, he marveled and said to those who followed him, Truly I tell you, with no one in Israel have I found such faith. I tell you, many will come from east and west and recline at table with Abraham, Isaac, and Jacob in the kingdom of heaven, while the sons of the kingdom
will be thrown in the outer darkness. In that place there will be weeping and gnashing of teeth. And to the centurion, Jesus said, "Go, let it be done for you, as you have believed." And the servant was healed at that very moment. Praise to God. And glory to God po sa kanyang word. Let's pray for a little. Lord, maraming salamat po sa gabi nito. Thank you po for giving me a privilege to exhort your word. We know that we are not worthy, O Lord, to handle your word, but by faith and by grace of you, Lord, naniniwala kami, Lord, bibigyan niyo kami, Lord, ng wisdom to understand this and help us to apply this in our daily life, Lord. Kayo po mga sa amin, gayon din po, condition niyo aming mga puso at isipan ng aking mga kapatid ngayon, Lord. Nawa ang iyong mga salita lamang ang mamutawi at mag-rema sa aming mga puso at isipan. Lahat ng tundihan dalangin namin sa inyo. In Jesus' name we pray. Okay, good evening po ulit mga kapatid. So, ayun po Amen. ang text natin ngayon. I think, good evening po. Amen po. Ang text natin nga ngayon, I think very popular story, no, yung pinagaling ni Jesus Christ yung isang centurion. So, mas maganda siguro kung let's go a little background ng ating text ngayon. Isa to sa mga miracle ni Jesus Christ. So sabi based sa aking pag-aaral, according to survey, meron palang 37 na miracles na ginawa si Jesus Christ na recorded sa Gospels. So more than ang pinakamalaking porsyento doon is yung healing. No? So basically isa to. So makikita natin dito na isa sa mga ministry ni Jesus Christ, ang malaking porsyento is healing sa atin. So kaya na nabanggit na tinatawag natin siyang great healer or great physician. Kasi malaking porsyento ng kanyang minister is healing. I also reflect yung healing kasama dito yung forgiveness of our sins kasi 'di ba, sin is the greatest sick natin, which is he already conquer or healed through his death. Amen po. Tapos actually nangyari itong healing ni Jesus Christ sa isang sa centurion is basically after niyang mag preach sa dito yung tinatawag natin na Sermon of the Mount. So basically after nun, bumaba sila sa Capernaum, then dito nangyari yung healing na to sa centurion. Actually bago pa dito, meron pang pinagaling si Jesus Christ na leper. No. Nangyari itong scenario na to is sa Capernaum. Basically yung Capernaum is para siyang pier or tabing dagat. So sabi sa mga pag-aaral, yung central hub to ng commerce during those times. So in that case, maraming mga foreigner ang pumupunta dito. Dito rin sa Capernaum is dito tinawag ni Jesus Christ sila Peter, magkapatid sila Andrew and James sa lugar ng Capernaum. Dito din si Peter, no, na sa Capernaum. Test. Yan, okay na Okay na po. Apa. Ayan, thank you. Bro, Ayan. kala ko tinatawag mo ko, bro. Ayun, okay na po. Tinatawag mo ko. Wait lang, ayusin lang natin pa. Test. Mic test. Yan, okay na po. Ayan. Okay, thank you, sis. So, balik tayo. Sa Capernaum din is
marami din doon na synagogue, which is doon sa nagda-dialogue or nagpe-preach, and then yung mga Jewish ah ah, nagkakandak ng mga pag-aaral. Maraming actually ginawa si Jesus Christ dito sa Capernaum. Isa na miracles, ah, sabi rin sa pag-aaral, ah, yung ginawa ni Jesus Christ sa Capernaum is isa sa mga Old Testament fulfillment, no? Na binanggit. Isa sa yung ginawa niya doon, not necessarily by accident, is also is a fulfillment from the Old Testament, no? Na yung pagpapagaling diyan, sabi doon, referring sabi dito, connection to the Old Testament prophecy, the significance of Capernaum is also tied to its connection with Old Testament prophecy. The town prominence in the ministry of Jesus Christ fulfilled the prophecy of Isaiah. So binanggit ni Isaiah yun na, which is, sabi niya, which is the land of Zebulun and Naphtali would see a great light, referring to Jesus Christ, the Messiah. So, amazing, di ba po? So, basically, hindi lahat yon yung ministry ni Jesus Christ, basically sa Capernaum, is not by accident. It's a fulfillment also from the Old Testament. So, I think yun po. Isa uh, sa mga history. And then, I pinili ko po yung story na to is from the book of Matthew, which is book of Matthew. Ang tawag nito, basically ang theme niya is pinapakilala niya dito si Jesus Christ as a king, no? As a Messiah. So we all know by studies na each gospels have their own themes, which is yung kay Matthew, basically is account ni Jesus Christ being the king, as a king, and then as a healer din. No, so yun yung mga konting biblical text natin bago tayo mag-proceed dun sa text natin. So yun, no. Ano pa? So yun nga, as we read dun sa text natin, just to summarize yung story, pa-paraphrase ko lang, yun nga ah pababa sila ni Jesus Christ with the disciples and their followers. Nakasalubong yung ilang ko sa Matthew, actually, yung parallel nitong story nito is makikita natin sa Luke. Yung kay Luke, kung mababasa natin, medyo intricate detail yung kay Luke, no? Wala yung ibang details sa account ni Matthew. Ang focus si Matthew dun sa healing ng centurion. Antayan, yung ilong ko. Yun. Actually dun sa account ni Luke, sabi, actually hindi pumunta physically yung centurion sa kanya, no? Ang ginawa sa account ni Luke, ang sabi, nakiusap si centurion, lumapit with the Jewish elders, and then yung Jewish elders ang lumapit kay Jesus Christ to ask a favor para pagilingin pagalingin pagalingin yung kanyang servant, no, ng centurion. And konting background lang, yung alam naman natin ano ba ang centurion. Centurion is isa sa mga Roman soldiers. Actually, hindi lang siya soldiers, isa siyang high-ranking officers. So, based sa text, ang isang centurion officers, marami siyang mga ano ba tawag dito? Kumbaga sa bata, gano'n.
almost umaabot sa thousands, 'no. So, ang kanyang, ano ba tawag dun, nasasakupan or ano, nililid, yun, nililid. So, basically, ang ganun ang isang centurion. Isa siyang, nililid niya ang isang maraming army, 'no. So, mapi-picture natin dun na hindi siya basta-basta ordinaryong Roman officer, ano lang, ano, soldiers, kundi isa siyang officers. Alam naman natin 'pag officers is medyo may ano yun, may konting nakakaangat, 'no, may konting, hangas, gano'n. May konting, ano pa ba ibang salita? Basta hindi siya ordinary na Roman soldier, with authority, yun sabi nga ni Sisaya. Salamat Sisaya sa buhay mo. Ayun, ayun sa account ni Luke, allow me lang to compare those two parallel text, 'no, para at least makita natin siya as a whole. Meron kasi mga ibang details dito na maganda siyang i-discuss, 'no. Yun nga, yung sa account ni Luke hindi siya actually pumunta physically, yung centurion kay Jesus Christ, kundi nagpatulong siya sa elder, sa Jewish elder, 'no. Ah, sa account naman ni Matthew is it seems like yung centurion mismo ang humarap sa kanya. Wala siyang contradiction dun kundi, very nagko-complement naman siya. The point is, makikita natin dito is yung humility and faith ng centurion, 'no. Makikita natin dun sa verse 8 sa Matthew, yung sinabi niya na, "Lord, I am not worthy." 'Di ba? I think yun din yung, ah, sinabi din sa Luke verse 6, sabi niya, "Do not trouble yourself, for I am not worthy." Kasi sabi dun is yun nga ang nung malapit na sila Jesus Christ sa bahay nung centurion, ay sa bahay nung ano ba 'to, ano ba, yung sa bahay nung may sakit, eh, sabi nung isang pinapunta ni centurion yung isa sa mga, ano niya, friend niya, na sabi, "Wag na kayong tumuloy." Or wag, sabi nga dun, sabi sa text, "Do not trouble yourself." Ibig sabihin, wag na kayong tumuloy kasi nga, the centurion saw himself not worthy to be, ah, puntahan ni Jesus Christ. Hindi siya worthy. Ah, makit so isa yun sa mga, ah, sign na yung humility ng centurion, 'no. Ah, yung demonstration ng kanyang humility, 'no, even though na siya ay isang officers with authority, ah, he recognized his unworthiness compare kay Jesus Christ. Makikita natin dito din sa accounts ni Matthew na sabi dun, "The centurion demonstrated his great faith by requesting Jesus Christ to heal his servant." So dun pa lang din makikita natin dun na yung faith nung centurion kay Jesus Christ is, very, very evident, 'no. Sa Luke naman sabi dun, "The centurion recognized Jesus Christ's authority." 'Di ba? Bakit? Kasi sabi niya doon, sabi niya, pa-paraphrase ko na lang, 'no, sabi niya, hindi niya na kailangan pumunta do'n, sabihin lang niya by his word, mangyayari na 'yon. Tulad nga niya na centurion officers, ah, na meron ding authority tulad nga niya. 'Pag inutos niya, 'pag sinabi niya, nangyayari 'yon, 'no, kasi nga meron siyang authority. Gano'n din, yun din ibig sabihin nung centurion na hindi na kailangang pumunta pa ni Jesus Christ sa kanila
Unang-una, hindi siya worthy. Pangalawa, nakita nung officers yung authority ni Jesus Christ na banggitin mo lang, gagaling na yung kaibigan. No, hindi mo na kailangan pumunta. Ganun kabigat yung faith nung centurion officers, no. Ano ba yan? So, yun yung mga makikita natin dito na yung humility at faith ng isang centurion. Basically, napansin ko nga dito, no, as I meditate this, no, wala pang meron na siyang faith kay Jesus Christ na alam niya si Jesus Christ ang makakagaling dun sa kaibigan niya. In addition, no, napansin ko rin dito, dagdag ko lang, alam naman natin ang mga Romans is polytheistic sila. Marami silang gods. Hindi lang kung sino-sino ang mga gods nila. And yet, itong Roman centurion na to, he put his faith and trust dun sa power ni Jesus Christ. I believe bago siya magtiwala or kilalanin si Jesus Christ, is naririnig-rinig niya na yung pangalan niya. Yung naririnig-rinig niya na kung anong ginagawa ni Jesus Christ. I think yun yung isang mga reason kung bakit siya lumapit kay Jesus Christ. Hindi lang I think na dahil isa siya sa mga maraming gods ng mga Romans, kundi very evident yung deity ni Jesus Christ para sa kanya, na worthy or isa siyang tunay na Diyos, or siya lang yung may kakayahang magpapagaling dun sa kaibigan niya. No? Amen po ba? Amen. Amen po. And then after that, nung so nakita natin, no, kanina, no, na yung kung gaano ka ka-evident or kung paano demonstrate through text yung humility ng isang centurion, no? Unang-una, nakita niya sa sarili niya na he is not worthy to meet Jesus Christ face to face. And yet, andun yung faith niya at the same time na si Jesus Christ lang yung may kaya magpapagaling dun sa kaibigan niya, no? Ah, Maraming factor yung pagiging yung humility niya, 'di ba? Unang-una, yun nga, centurion officer siya, with authority siya. So, pwede na lang niyang ipatawag kay Jesus Christ. Tapos sabihin niyang pagalingin mo to, etc. 'Di ba? Kasi with authority naman siya. Pero yet, siya mismo or nagpagatala siya ng tao with the help of the Jewish leader or elder, para ma-accompany dun sa kanyang appeal o sa request. Doon pa lang makikita natin na very humble and yung humility ng centurion na to, no? At saka yung faith niya, syempre, nandun yun. Yun nga, tulad ng sabi ko kanina, parang paulit-ulit na ako. I believe naniniwala na siya bago pa niya siya magdesisyon na bisitahin or magpadala ng mensahe kay Jesus Christ para sa kaibigan niya. Yun. Then after that, nung scenario na yon, na-amaze si Jesus Christ dun sa
sa faith na meron 'tong taong 'to, 'no. Based on my, ah, reading, ah, dito dito actually siya, I think pangalawa 'to sa mga parang na-amaze si Jesus Christ sa faith ng isang tao. Isa yata yung sa babae, yung yung nagbi-bleed yung babae, oo, yung nag-touch ng kanyang clothes at saka ito, and correct me if I'm wrong. I think dun lang sa dalawa si Jesus Christ talagang na-marvel o na-amaze sa klase ng faith yung mga tao na yun. Imagine niyo 'no, sa Gentiles pa siya, na-amaze 'no, hindi sa mga disciples o sa kapwa niya Jewish kundi sa mga Gentiles pa na siya na-amaze na yung tiwala or yung faith na binibigay sa kanya 'no. Kaya sabi ni Jesus Christ sa 8 sa verse 10, when Jesus heard this, he marveled 'no, na ano siya, na-amaze siya, natuwa siya. Gano'n din sa Luke 7:9, 'yun 'no. Ah, I think yun yung nakita kong significant dito sa text 'no, yung parang minsan lang matuwa si Jesus Christ kumbaga sa gano'n, sa dalawang gentile pa o sa centurion pa, sa hindi pa niya sa ano pa bak hindi pa sa disciples niyan. Kumbaga, ah, kung ano ba yung tawag dun? Kung gano'n baga, 'yun. After nun, ah, 'yun nga natuwa si Jesus Christ dun sa nangyari. Sabi niya sa mga followers niya together with the disciples, sabi niya, "Truly I tell you," ah, sorry, sa verse saan dito? Sa verse 10, sabi dito, "When Jesus heard this, he marveled and said to those who followed him, truly I tell you, no, with no one in Israel have I found such faith." Yun, sabi niya, no? Wala pa daw siya nakikita sa Israel na mayroong ganitong klaseng faith ng centurion na to. Sabi niya sa 11, I tell you, many will come from the east and the west and recline at the table with Abraham, Isaac, and Jacob in the kingdom of heaven. So 12, while the son of the kingdom will be thrown in the outer darkness. In that place where will be weeping and gnashing of teeth. Anong ibig sabihin dito ni Jesus Christ? No? Is something like warning para sa kanila, no? Bakit ko nasabing warning? Yun nga, parang sinasabi niya dito, kayong paparaphrase ko na lang, kayo, mga mga Jew or mga tawag dito, mga chosen people, akala nyo kayo ang tawag dito, ang may karapatan or kayo na ang may or sure na kayo makakapunta ng langit. Pero sabi dito, ah, i sabi niya, bagkus yung mga nasa malalayo pa o yung mga hindi nyo kalipi ang mas maraming makakapunta sa kanyang kaharian, no? Ano ang ibig niya sabihin dito? Na
kayong mga pinangakuan, konti lang sa inyo ang maliligtas or makakapunta sa kanyang kaharian. Baka mas marami pa yung mga nasa malalayo, yung mga Gentiles. Example nito, yung Gentiles pa ang merong napaka ah, evident na faith sa kanya. Instead yung mga kalahi niya. Instead yung mga taong pinakitaan niya ng miracles and all. Hindi pa sila naniniwala. Yung mga nasa malayo o nasa hindi kasama sa mga pinangangakuan, sila pa yung may malambot na puso or mas madaling ah, makakapunta sa kaharian niya. No, yun yung I believe ang gustong patukoy dito ni Jesus Christ, no? Ah, na kayong mga tawag dito, mga sons of kingdom or other words, Jew, hindi kayo pa naniniwala, buti pa yung mga ibang tiga lugar, mas madaling, mas naniniwala pa sa akin. No, yun yung I believe gustong patukuyan ni Jesus Christ dito. No? Dahil dun sa nangyari, binanggit niya rin niya na ito. No? Parang sinabi niya, ipaparaphrase ko na, buti pa tong centurion na to naniniwala sa akin. Kaya yung mga pinili ko or mga kalahi ko, hindi kayo naniniwala sa akin. Kala nyo, kayo na ang may sure na makakapunta sa kingdom, pero hindi. Yung mga tao lang na naniniwala sa akin, yun lang ang siguradong makakarating sa kanyang kaharian. Amen po. And after nung kanyang statement na yun, no, sa verse 13, sabi dito, the centurion, and to the centurion, Jesus said, "Go and let be done for you as you have believed." And the servant was healed at the very moment. Sabi sa ESV version. No? Sa ibang version naman, they only find out na gumaling na yung servant niya when they return sa bahay. No? Anyhow, kung ano man yun, importante is gumaling yung kanyang kaibigan. No? Gumaling yun dahil sa paniniwala niya kay Jesus Christ na siya lang yung pwedeng magpagaling doon o may kakayahang magpagaling doon. No? Amen po. And then, ano ba yung mga lessons na pwede natin makuha dito sa text natin ngayon o sa story natin? I think tatlo ang meron ako naisulat ko dito. Yung, yung humble faith ng centurion, yung humility niya. When he humble and genuinely believe in Jesus Christ, it sets the stage for powerful and life-changing moment with Him. Is it that true? Totoo naman yun, di ba po? Yung humility niya at yung genuine belief niya kay Jesus Christ is dahil doon, nagkaroon ng life-changing moment. Hindi lang sa kanya, pati doon sa kaibigan niya. Bakit ko nasabing hindi lang doon sa centurion? Bakit pati doon sa centurion? Kasi na-prove niya sa sarili niya na talagang tama yung iniisip niya. Tama yung kanyang pagkakakilala kay Jesus Christ. At the same time, nagkaroon din ng life-changing moment dun sa servant niya kasi gumaling, di ba? Nagkaroon siya ng another chance, no? Yun yung I believe, tulad nga ng sabi ko, a very powerful moment. Yung humility
at yung belief niya kay Jesus Christ. Therefore, nangyari yung mga bagay na yun. Amen po. Pangalawa, yung exclusive healing. Jesus welcomes all, no matter your background or status. His healing is available, creating a sense of belonging and acceptance. Makikita natin dito yung kanyang power to heal o yung pagmi-minister niya. Makikita natin na dito na hindi lang para sa mga Jew, hindi lang para sa mga disciples niya at kung kani-kanino lang, at hindi lang para sa may sakit, no? Pati dun kasi sa centurion wala namang sakit yun, and yet because of that moment, na-prove nung centurion na tama yung kanyang actions through his faith, no? Naging tama yung kanyang ah, ah, belief na tama yung kanyang nilapitan, no? At the same time, ang pinopoint din dito ni Jesus Christ na hindi lang sa mga Jew kundi sa kahit sino or sa Gentile ah, sa ating sa scripture sabi nor Jew, sabi sa Galatians, nor Jew, no Gentiles, nor men or women. Lahat yun welcome kay Jesus Christ. Welcome ah, na siya. Kung sino man ang tatanggap sa kanya. Hindi lang yung Messiah is para sa mga Jew, kundi para sa lahat. No? Yun po yung nakita ko dito, yung exclusive ng healing. Hindi lang siya para sa mga anak ng, sabihin natin, sa mga lipi ng Jew, kundi para sa lahat. Ano pa yung estado mo tulad nito? Mahirap, mayaman, soldiers or hindi, lahat is makaka-experience ng kanyang miracle for only those who believe. Amen po. Pangatlo, syempre, hindi lang basta faith, no? Ang importante sa akin dito or nakita ko yung object ng kanilang faith, si Jesus Christ. Sabi ko nga kanina, ang Romans is polytheism sila. Marami silang gods. And yet, yung nilapitan ng centurion is yung totoong Diyos. No? Yung kanyang belief ay hindi generic belief, kundi genuine belief. No? Sabi dito, the objective of faith is Jesus Christ Himself. Hindi sa ibang tao, kundi si Jesus Christ Himself. It's not merely a generic belief, but personal reliance on Jesus at the source of healing and restoration. In our faith journey, focus on Jesus as the ultimate goal brings about profound change and connections with Him. So basically, yes, we should have faith, but the very yung pinaka-importante is yung object ng ating faith, kung kanino natin nilalagay ang ating faith, hindi kay Jesus Christ lang. At tulad nung centurion, alam niya kung sino ang kanyang lalapitan. Alam niya kung sino ang kaya magpagaling doon sa kaibigan niya. Walang iba kundi si Jesus Christ. Ganun din tayo, no? If we reflect it in our greatest sickness, kundi ang ating sin, walang ibang pwedeng magpagaling nito or mag-solve nito kundi si Jesus Christ lang. Hindi natin kayang gawin or on our own, or wala tayong kailangan iambag. All we have to do, tulad ng centurion, is to put our faith in Him. And yung faith natin ang mag-fuel sa ating or mag-motivate sa ating actions. Doon mangyayari
na at yun nga, allow me to construct it again. If our faith is objectively through Jesus Christ, magmamanifest yun ng tamang actions sa ating buhay. No? I think yun yung nakikita kong lessons dito. Unang-una, we should alam natin kung kanina natin ipuput ang ating faith sa totoong Diyos. At by that, magiging tama ang ating motivations and actions because tama yung ating faith. Amen po. I think yun lang po ang aking may share ngayong gabi based sa ating text. Maraming salamat po and all glory to God. Thank you po, Deacon Ruel. God bless po. Amen, amen. Praise God po sa inyong sharing. Thank you po. Glory to God. Amen. Salamat, Brother Ruel. Thank you po. Thank you po. Amen po. Thank you po. Praise God po, Deacon Ruel, for sharing the word of God. Breakout room po muna tayo before we proceed po sa ating prayer request and thanksgiving. Welcome po muna natin ang si Miss Lizelle Deocares. Friend po ni Ate Bernice. Hi po, Ate Miss Lizelle. Good evening po. We're glad that you're here with us sa prayer meeting. Welcome. Hello po. Yes, hello po. Welcome po, Sis Lizelle. Thank you po. Okay. Pray na po tayo. Yes po. Sige po. Let us pray. Lord, salamat Panginoon sa kabutihan nyo. Salamat po sa gabi ito. Salamat po sa exhortation, Panginoon, ni Brother Abel, Panginoon. Salamat din po, God, sa mga pagkakataon, Panginoon, na nangunguna kayo sa amin, sa kabila ng lahat ng aming mali, sa kabila ng aming kakulangan, kasalanan. Salamat po, Panginoon, na hindi kayo tumitingin sa amin na isang tulad ng isang marumi o isang makasalanan, bagkos tumitingin ka sa amin ng merong kahabagan at merong pagmamalasakit, Panginoon. Salamat po. Purihin ka sa kabutihan mo sa amin. Patuloy mo kaming gamitin, patuloy mo kaming samahan, patuloy mo kaming pangunahan, patuloy mo kaming linisin. Gawin mo kaming karapat-dapat palagi. Maraming salamat, Panginoon, at yun din po, Lord. Dalangin din po namin, Panginoon, na sana po magamit pa kami sa marami pang paraan, Panginoon, para sa kalaguan ng iyong gawain. At yun din po, dalangin din po namin yung aming mga prayer requests. Kinabukasan, Panginoon, sa aming Sunday service. Muli po kayo mahuna sa lahat ng gagamitin nyo. Higit sa aming pastor, lagi nyo po siya samahan. Bigyan siya kalakasan, Panginoon, spiritual, kalusugan ng kanyang katawan, maging kanyang buong pamilya. At ayan niyo, Panginoon, ng aming puno ay palagi pong naroon sa kalusugan ng kanyang katawan, Panginoon. At ang kanyang spiritual ay lagi, Panginoon, ang inibabaw. Salamat po, laging siyang pangunahan. Kasama ng aming mga elder, mga deacons, Panginoon, the admins, so God. Salamat po at hindi sa mga JIC member, Lord. Purihin po kayo, palaguin niyo ang aming spiritual, palaguin niyo ang aming Panginoong Isus, mga ministeryo, Panginoon. At salamat po, Panginoon, maging sa aming lahat ng prayer requests. Naniniwala kami, Panginoon, in the right time, Panginoon, and the right way, Lord, ay kakatagpuin mo ang lahat ng aming nais, Panginoon. At maraming salamat, napakabuti mo ang lahat ng papuri. At dalayan ko rin, Panginoon, sa lahat ng mga dumalo ay patuloy mo kaming samahan,
at patuloy mo ang pangunahan, Lord. Purihin ka sa iyo po ang lahat ng pasasalamat, kadakilaan. Sa pangalan ni Jesus, po aming dalang. Amen. Amen. Thank you po, Elder. Amen po. Open po Thank you po, ng Elder video. Amen po. Amen po. Amen po. Picture po tayo. Picture. Lumabas si Arya. Smile po. Ipopost po to sa Facebook.